Kasabay ng pagbabago sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang pagpapalit ng mga testigo na ihaharap ng prosecution ngayong araw. Ipinagpaliban ang pagharap ni dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda dahil sa kanyang medical condition. Kaya si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio ang tetestigo ngayong araw. Nang tanungin po namin ang taong bayan, kumbinsido ka na ba na may nagawang impeachable offense ang opisina ng Vice Presidente? Yung kahit wala pa yung defense. Okay, so at this point, are they convinced? Ang sabi nila, sabi ni Edsel, ang daming butas sa mga witnesses. Si Kapunan, puro joke ang alam. Sabi ni Abelardo Liwanag, either conviction or acquittal doesn't rest on the legitimacy of evidence presented, but on how the senators will vote and if they complied with the required number. Impeachment is not about the #truth, it's about the numbers. Antonio Monreal, suntok sa buwan na yung impeachment na yan. Sabi ni Harry Francisco, no question about evidence. It's overwhelming. It is who are the 16 senators who will vote for conviction. Arcelio del Castillo, it's overwhelming and all over the evidence at hand with the impeachment court. Ayan. Kasama po natin ngayon via Zoom, Manila 3rd District Representative Joel Chua from the prosecution. Welcome back to Memo, Kong Joel. Hi, magandang umaga, Corina, Willard, at sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. Kasama na ako dyan. Kasama ka ba doon? Butante ka pala ni Sir Joel. Chinatown. Oo nga, oo nga. So, Sir Joel, ano po sa palagay, considering that this is not a criminal court, political po ito. At kahit na anong tibay ng ebidensya, marami na po ang nakakaintindi na nasa sa mga senador pa rin po ang boto. Pwede po nilang deadmahin lahat ng mga ebidensya kung hindi po sila aakto bilang tunay na representante ng taong bayan. So ang pinag-uusapan natin dito ay ang perception ng taong bayan. Sa palagay po ninyo, ano po ang pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko sa impeachment trial? At ano po ang pinakamahalaga na lumabas so far? Well, maliwanag naman na yung mga ebidensya na ipinipresenta namin ay maliwanag pa sikat ng araw. Ang nakita naman natin kahapon kung paano sinagot ng testigo ang mga tinanong sa kanya. At kung makikita nga natin, parang ang dekahon yung kanyang mga salaysay. In fact, sa isang pagkakataon, sinabi nga ni Senator Tito Soto, parang may template yung sagot. At marami nga sa mga senador, parang naiinis sa kanyang mga kasagutan. Pero isa lang ang nakita natin na maliwanag, yung pattern. Sa Davao, ganun din ang sitwasyon, inaabot din. Hello, sir. Okay, ayusin natin ang ating linya kay Representative Joel Chua. Ito yung sinasabi nilang pattern. Pinag-uusapan nila yung pattern Yung pattern ng parang modus, kumbaga parang yung kanilang SOP. So okay, nagbabalik na ba si Ginoong Joel Chua? Ayan. Hi, sir. Hello? Opo, you were saying? Sige. Ito na. Huminto ako. Opo. Hi, ma'am. Yung pattern, kung makikita ninyo sa Davao, may dalawang security officer na inabutan si Miss Gina Acosta. Yun ang kanyang sinasabi. At dito naman, ganun din ang nangyari dito sa OBP at saka sa DepEd. So, iisa lang yung pattern, isa lang yung sistema. Yung SDO, inaabot yung confidential fund sa security officer, pero iisa lang lahat ang galing ang utos sa head of agency. So, sino ba yung head of agency? Sa Davao, yung mayor, si BP Sara. At dito sa OBP at sa DepEd, ay si BP Sara pa rin. So, makikita natin na pare-parehas lamang yung sistema. At saka, isa rin ang kapansin-pansin, doon sa Davao, nung siyang naging alkalde, lumaki ang bilang ng confidential fund niya. Ganon din dito, kaya nga maliwanag ng maliwanag
iisa lang ang kanilang sinusunod na template. Oo. So yung template po na yun nga yung pagpapasa-pasa ano po ng pondo. So nakakaapekto rin po ba yung kredibilidad sa kredibilidad ni Gina Acosta yung kanyang parang ilang bagay lang ang kanyang gustong matandaan o yung selective memory kung tawagin? Hindi lang yun. Hindi lang yun na Corina. Kung mapapansin mo, nung unang tinatanong namin si Gina Acosta para pinalalabas niya, hindi siya marunong magsalita ng wikang Tagalog at saka Ingles. Pero nung siya ay sinita ni Senator Erwin Tulfo, ay biglang dumiretso yung kanyang dila. Biglang gumaling siya magsalita ng wikang Ingles at Tagalog. At kung mapapansin nyo kahapon, doon sa cross-examination, eto talaga nakakapansin, no? Ang daming tanong ng defense sa wikang Ingles. Ni isa walang tanong na Bisaya. Sunod-sunod ang tanong at sunod-sunod din ang sagot ni Gina Acosta. Walang gatol ang kanyang sagot. Very clear. Pero pagbalik sa amin, iba na naman ang kanyang sitwasyon. Parang hindi na naman siya masyado nakakaintindi. Parang medyo yung kanyang comprehension parang humihina. So, bakit gano'n nangyari? At saka nadulas pa eh. Di ba sinabi pa na nagkita sila nung defense? Okay. And what does that prove? Well, maliwanag na talagang coach siya. Di ba? Tsaka ma'am, Corina, may isa pa akong pinagtatakahan kahapon. May mali dun sa mga tanong eh. Hindi ba kayo nagtaka na may isang senador na nagtanong at kinamusta yung kanyang kalagayan ng kanyang asawa? Ang Meaning? tanong ko, paano nalaman nung senadora na Okay. Oh, Balik kong Joel kasi meron lang lag sa communication, ano? Pero kung Joel, gusto namin malaman din. Yung, halimbawa lagi kasi nababanggit ni Gina Acosta yung pangalan ni Colonel La Chica na head ng Vice Presidential Security Group. So, napagpasyahan na ho ba ng prosekusyon kung ipatatawag si Colonel La Chica, sir? Hello, sir? May problema lang talaga sa komunikasyon ni Kong Joel kaya nag-freeze eh. okay, balikan natin maya-maya si Kong Joel. Uy, ayusin niyo naman yung audio niya para ba siya inatake sa puso. Baka akala ng tao may sakit si Kong Joel. Kasi on the way kasi sa Senado si Kong Joel. It's really better if he, 9 AM na eh. if tumigil muna siya. Oo, para mag-establish, Pero sabi nga nila, kahit na ano pa ang makita nilang hindi tama sa mga lumalabas sa bibig ng isang testigo. Hindi ba? Ano yan? Oo. Kasi masusubok din yung credibility niya. Hindi ba? Okay. May laughing gas kasi na bumuga eh. Kaya, May bumuga dito po. Oo. Hindi po kami makatigil ng kakatawa ni Okay, tingnan muna natin ang mga mga online comments habang kami po'y kumakalma rito. Nalinawan na po tayo ng kaunti sa isyong ito. Babalikan pa natin si Kong Joel. Ang sabi po ng mga manonood online, kumbinsido na ba sila na may nagawang impeachable offense? Ang opisina ng Vice President. para malaman. Ayan, okay, go. Nasaan na yung mga Comments online natin. comments? At sabi ni Rizaldi Pedere, ebidensya, sariling interpretasyon lang ng mga buhay sa Congress. Ay, nako. Ian Santa Maria. Nabasa mo ba? Okay. Sapatang ebidensya. Yung mga hukom ang problema. Karamihan may kaso at nagtatago. Sabi ni Beth Pilars Bensurto, ang tanong, are the senator judges
willing to accept it? What will it take them as they understand their job? German Okay. De Suyo, all the witnesses and evidence of the prosecution has been wiped out by the defense team of VP Sara. That is clearly seen in live coverage and in social media. It is clear that the allegations are only to prevent VP Sara Duterte to run for the highest post in the country in 2028. Okay, so basahin natin yung iba mamaya, no? Okay, Junisa, sandali lang, ha? Nagbabalik kasi sa linya si Kong Joel. Hello, sir. Hello, Ma'am Corina. Opo, Magandang opo. umaga. Sorry. Okay, you were saying a while ago, meron po kaming dapat na napansin. Parang kilala, alam yung personal na buhay ng isang senador, alam niya yung buhay, pamilya nito pong testigo. Bawal po ba? Bawal po ba yun? Na sila Diba, ang tanong ko pa, paano po, ibig sabihin po ba yun, nakakausap nila yung testigo? Or yung Oo. defense? So yun po ay bawal. Eh di po ba political neutrality? Doon nga po sa plenaryo, hindi po kami makalapit sa mga kaibigan naming senador para magbatian man lamang Oo. So, ang tingin po ninyo talagang magkakakampi sila. Kami po nagtataka lang po naman tayo, di ba? Opo, Nagtataka lang tayo. Baka naman mamaya may ibang nagkwento lang. Pero nakapagtataka lang. Anyway, tayo naman umaasa na maging patas yung mga kagalang-galang na senador. Oo. Well, as far as the public is concerned, parang sa atin, Willard, malinaw na, di ba? Even with the media, na talagang kampi-kampihan Hindi ba? Parang kampi-kampihan talaga. Matanong ko lang po, yung halimbawa in the case of Senator Loren Legarda, nag-extend na naman po siya ng kanyang medical leave, ano po? Sabi nga po ni Senadora Legarda, this is all legal, it is all within my rights. But what about the voting? Ano po ang mangyayari sa dulo kung karamihan sa mga pinag-usapan sa palitan ng impeachment trial, sa kalakaran, ay wala po siya? Alam po ninyo, ako po kasi, iba po kasi lagi ang pananaw ko dyan I always go for kung sino man yung mga nandiyan dyan. Dahil unang-unang mahalaga po, no, sa mga kagalang-galang na senator judge, na yung presensya nila nandoon. Kasi sa mga court cases, normally, napakahalaga po na nakikita yung demeanor ng mga witnesses para nakikita po ninyo, na-assess ninyo kung ito'y nagsasabi ng totoo o hindi. Ngayon, kung kayo hindi nakaka-attend, paano po ninyo masasabi kung nagsasabi ito ng totoo o hindi? Kasi binabasa dyan pati body language. Opo. Kaya dapat ito ma-resolve internally ng ating mga kagalang-galang na senador nang sa ganun hindi naman ma-question yung kanilang magiging desisyon at maging patas. Sa palagay po ninyo, kulang talaga ang mga rules on impeachment. Kasi sabi nga po, kailangan po medyo nag-a-adjust din po ang mga rules, kahit nga po ang saligang batas, sa panawagan ng panahon. So, Ako po, opo. it's high time na amyendahan dahil halimbawa na lamang po yung sinasabi nating sub judice. Kasi po yung sub judice, ginagawa po yan para hindi ma-impluwensyahan yung mga huwes sa mga magiging salaysay o statement, no, ng mga abogado na magkabilang panig. Paano naman po sa sitwasyon ngayon kung saan naglipana na ang mga fake news? At saka ito pong impeachment case, hindi po ito kagaya ng mga ordinaryong mga court cases. Dahil ito pong impeachment, ito nga ay public interest ang nakasalalay po dito. Dapat malaman ng mga taong bayan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng impeachment court, lalong-lalo na yung naging hearing natin ay 10 to 3. Ito po ay oras ng trabaho, oras ng mga eskwela, ng mga kababayan natin. So hindi nila talaga nasusubaybayan. Kaya nga po, kuminsan nag-rely na lamang sa mga reels na may iksi. So dito nakikita natin, minsan nga nagbiktima pa yung isang kasama namin ng mga splice video na iba yung mga pinalalabas. Contrary dun sa mga talagang nangyari, no? So napakahalaga na mabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita nang sa ganon ay malaman at mailahad namin kung ano talaga yung nangyari. So, kaya nga malaking bagay yung mga legitimate media, outlet na kagaya po ninyo, na nabibigyan kami ng pagkakataon na maipaliwanag ito sa ating mga kababayan.
O nga po, pero pagdating po ng botohan, edi syempre, ewan ko lang kung aaksyon naman ng Senado, halimbawa, to amend their Senate impeachment rules, ano po, about who is eligible to vote and who should not be eligible to vote anymore dahil po wala naman po sila dyan. Sa Yes. palagay po ninyo, it will come to a point they will decide on that? I really hope so dahil bagamat nagkaroon ng desisyon ng ating Senate President, pero sa nakikita po natin, lalo pat hindi kagaya ng ibang impeachment kung saan nakita natin, no, na talaga yung mga senator judges, they took it seriously during the time of former President Joseph Estrada, former Chief Justice Corona. Ngayon, nakikita mo, kulang-kulang yung mga senator judges Kaya nga, ang isang appeal ako pa nga sana, bigyan ng pagkakataon yung mga ibang legitimate na media outlet na pumasok sa loob ng impeachment trial para napapanood kami lahat kung ano talaga yung mga nangyayari sa loob ng impeachment court. Dahil this is a very serious matter na dapat siniseryoso ng lahat. Kung Joel, pagdating naman sa trial ngayong araw, ano ang dapat asahan ng publiko sa ipipresent po nilang testigo? Ang supposedly dapat nakapresent kami ngayon kay Edward Fajarda, but unfortunately, meron siyang medical condition at humihingi siya ng 2 linggo na pahinga. Pero nag-rule po ang ating Senate President, presiding officer, na ipacheck ito sa in-house na petition. In any event, kami po ay isasalang po namin mamaya si Limuel Ortoño. Siya po yung Deputy or Assistant Chief of Staff sa OBP. Ano po ang nakikita po ninyong mahuhugot po ninyo mula sa kanyang testimonya? Hindi pa po namin po pwedeng sabihin yan because that is a matter of legal strategy. I see. Okay. Pero hostile witness po ito, ano po? Yes, definitely. Kaya nga napakahirap po pagka-hostile witness Kasi pagka-hostile witness, unang-una, ay makikita ninyo na medyo ang hirap mag-extract ng information. Hindi mo alam kung magsasabi ng totoo o hindi. Kaya nga kami, very careful kami sa pagpe-present ng mga hostile witness. Unless may mga pagbabasihan kami, kagaya po nung kay Acosta, na imbita na po yan nung Committee on Good Government, kung saan nakapaglahad na siya ng kanyang mga salaysay. So, ganun din, no, dito kay Fajarda at saka kay Limuel Ortoño. Kung Joel, si Colonel Lachica, may pasya na ho ba ang prosecution kung ipatatawag si Colonel Lachica? Oo, hinihintay na po yan. Wala pang pasya. Kaya nga, another hostile witness yan. Kaya nga, kasi sabi ko nga, no, yung hostile witness, very careful yan na inuupo. Kasi kung yan ay nagsinungaling, hindi mo malaman kung nagsisinungaling o hindi So, unless meron kang pagbabasihan ng kanyang mga salaysay. Ayun. So, pinag-aaralan pa kung makakabuti ba o makakasama. Pero siya yung tumanggap Yes. ng pera, hindi po ba? Hindi ba Yes, dapat? pero Oo. regardless naman nung the fact na siya tumanggap na wala naman siyang authority, doon lang may problema na Malversation na po yun Opo. May mali na po doon dahil una-una, bakit po nasa kanya yung pera? Wala naman siyang pananagutan, hindi naman po siya disbursing officer. Right. But he still has to So- answer for all the money that was given to him. Lahat po yan ay under consideration. Ayun. So, kasi posible rin, di ba, Willard, na itong mga hostile witness na ito, sa depensa naman, ay tatawagin din nila. Oo. Hindi Yes, ba? possible din naman. So Opo. that hindi naman porke hindi namin natawag ay hindi na sila uupo. So pwede rin naman na sila ang ipaupo ng depensa and then that's the time na kami naman ay i-cross namin sila. So kumbaga titignan muna namin kung anong kanilang sasabihin. So it's a matter of legal strategy talaga lahat yan. Kung Joel, may nabago ba sa timetable sa pag-present ng article concerning the use of confidential funds? Meron medyo na-delay tayo ng konti dahil nga nagkaroon ng 2 araw na hindi natuloy yung ating hearing at hopefully malipat ito sa hapon at para sa ganun medyo mas humaba-haba pa yung oras para makahabol naman tayo. Maraming salamat po sa inyong oras, Representative Joel Chua of the prosecution. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am.